Pinakamamala pa yung Jesus, salamat po muli, Mada Panginoon, sa aming banal na gawain ngayong araw ng Merkules, sa mga kapatid na kadalo, sa nagpapahalaga, sa kanilang kaligtasan, Mada Panginoon. Salamat po sa mga matotoo na yung mga kapatiran, sa paboring awitin, Mada Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa awitin ng Adult Choir, ng Pioneer Choir, Children's Choir, Mada Panginoon, na ginagamit mo sa banal na gawain. Hallelujah, sa awitin ng mga ginamit mo mga awit sa araw na ito. Hallelujah, sa iyong matamis na presensya namin nadama sa paliwanag sa pagbibigay, Mala Panginoon. Salamat po, Mala Panginoon, sa matatapat na mga kapatiran na bibigay para sa iyong banal na gawain, maging sa aming mga viewers, Mala Panginoon, wahipuin mo sila na sila po ay patuloy din, Mala Panginoon, na magamit para sa pangailangan pa ng mga gawain, Mala Panginoon. At sa oras na ito, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan, tulungan mo po ako, Mala Panginoon, wala po akong magagawa ko sa kanakin. Father, in the name of dear Jesus, I beseech you, Lord God, to bless the word. Please, dear Jesus, open the minds and understanding. Beloved brethren, Lord God, please, dear Jesus, bless the word. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. I need more anointing from the Lord God. I cannot do without the Lord God. Use me, Lord, to preach and deliver your gospel, Father of Jesus. Bless the word, Father of Jesus. Thou its number of hindrances, I command you us out from us. Bless us in Jesus' name. Jesus' name. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mali tayo, launin ni Apo Diyos, kakabsat. Makatugaw tayo, amin, kakabsat. Be seated, beloved brethren, sa lahat ng ating minamahal ng mga viewers, sa lahat na po ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, mga baguhan, mga datihan, sa lahat ng ating minamahal ng mga patiran, purihin ng Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Ang Diyos na di nagbabago sa kanyang pagmamahal. Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, Diyos na nagbabago ng buhay at Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na ang salita ng Diyos ay kumalat ng kumalat. Ang pag-ibig ng Diyos, hallelujah, natanggap ng ating minamahal na mga kababayan. Natanggap ng mga lumalapit sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi kapahingahan ng kamatayan, kundi kapahingahan sa iyong problema, kapahingahan sa iyong karamdaman, kapahingahan sa kaguluhan ng pamilya. Hallelujah, purihin ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Hallelujah, na pag ikaw ay maglingkod sa mahal na Panginoon, pagpapalay ka ng Diyos sa pisikal, material, pinansyal, spiritual, meron ka pang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Praise the mighty name of dear Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Sa lahat ng ating magawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat na po ng lugar, hallelujah. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat na, hallelujah. Dati ang pinag-uusapan lang natin, hallelujah, para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, na sila'y maabot ng salita ng Diyos. Pero ipinangaral sa atin ng Malapastor, Evangelista Willis Adalmeda, the end-time prophet of the loving God, at sa panalangin, turo at aral ng ating beloved San Pastor Lina Kumon Almeda, na ang salita ng Diyos ay kakalat sa buong mundo. Hallelujah! Kakalat. May sasabog ang pag-ibig ng Diyos. Maisishare ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos, for the kingdom of God is not in word only. Tanda-tanda po natin yan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang kapangyarihan, kundi nandun yung lalakip, ang tanda, ang preba at ebidensya
Kaya sa ating banal na gawain, magmula noong 1975, na ating mga pastor ay nanguna sa ating banal na gawain sa ating kongregasyon. Napalapit tayo na napalapit sa ating mga Pinoon dahil ang pananampalataya ng ating mga pastor, ng ating parents in the Lord, ay abot sa langit. Kaya ang salita ng Diyos, hallelujah, na ating napakinggan, ay nagbigay ng pakinabang sa mga lumapit sa Diyos. Amen! Nagbigay ng pagpapala dahil ikaw ay sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, sinasabi ko nga, pag ang ating pangangaral ay patungkol dito sa lupa, dito sa sanlibutan, yung sinasabi natin mga bagay pansanlibutan, halimbawa, ikaw ay nauuhaw, uminom ka para maibsan yung uhaw mo. Kapag ikaw ay nagugutom, ikaw ay kumain, kahit anong pagkain, pwede mong kainin pag ikaw ay nagugutom. Para maibsan yung pangangailangan ng sikmura mo. Kapag ikaw ay walang pinansyal, magtrabaho ka. Maghanap buhay. Para yung kikitain mo yan, mapatunayan mo na yung pagod mo ay merong napuntahan. Meron kang sweldo. Kung ikaw ay nagtatanim, asahan mo ikaw ay aani. Walang magsasaka na hindi umaani. Aani yan. Nagtatanim ng mais, aanihin niya yung tinanim niyang mais. Nagtanim ng palay, aanihin niya yung palay. Pagkatapos niyan, yung palay magiging bigas. Kung ano man ay tinanim, halimbawa, meron kang gulayan. Yan. Nagtanim ka ng okra, aani ka ng okra. Nagtanim ka ng ampalaya, aani ka ng ampalaya. Yan yung mga naitatanim dyan sa bukid. Ngayon, meron namang mga tanim na mga punong kahoy. Nagtanim ka ng mangga, how many years? Hintayin mo, magbubunga rin yun. Nagtanim ka ng abukado, aani ka rin yan. Nagtanim ka ng papaya, aani ka rin. For how many months? Yung nyug, pag tinanim mo, ay talagang hintayin mo muna tataas eh. Tataas yun. Para bang yung nyug, ayaw niya magbigay ng kanyang bunga. Tataas. Para walang makaistorbo sa kanyang bunga. Yung mangga kasi, pag nagbunga na, pwedeng batuin eh. Pwedeng batuin. Yung santol, pwedeng batuin. Yung mga bunga nila ay pwedeng gawa ng paraan para makuha. Yung abukado, ganun din. Pwedeng sungkitin. Pero yung nyog, nako, kailangan akyatin mo pa para makuha mo yung bunga. Ganun yung nyog. Parang ayaw niyang magbigay ng kanyang bunga. Parang sabihin na natin, madamot yata yung nyug. Bakit ang taas-taas? Ngayon, meron na rin mga nyug na mababa, binonsai. Mababa na lang eh. Minsan yung iba, abot mo. Makukuha mo kagad yung palang miracle, miracle nyug. Yung maliliit. Meron ding nyug na yung talagang sabi ngayon, makapuno. Masarap. Pero itong paglilingkod sa Diyos, iba. Habang ikaw ay nagsasakripisyo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, antayin mo yung pagpapala. Ibibigay ng Diyos. Pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya ngayong ating pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, yes. Kapag nandyan na kagad yung pagpapala, yung blessing, yes na kagad. Pag ayaw pa ng mahal na Panginoon, ayaw pa ibigay sa'yo, wait, hintayin mo. Ibibigay at ibibigay. Pag ikaw ay nag-aapura, nagmamadali sa pagpapala, ang sasagot sa iyo ng Diyos, no. No. Baka ikaw ay mapahamak. Kasi meron mga Kristiyano gusto, nag-aapura.
Para bang ang kanilang pakaiwari, meron na akong nagawa. Kaya kailangan, meron na kagad pagpapala. Gusto nila ang sagot ng Diyos sa kanila ay yes kagad. Nandiyan na kagad. Paano ka aani? Paano ka tatanggap ng pagpapala kung wala kang sakripisyo? Yung magsasaka nga grabe yung sakripisyo ng magsasaka. Nakikita ko nga dyan sa kalsada, yung mga nagtatanim. Talagang dati, kalabaw ang ginagamit nila, nag-araro. Ngayon, kulig-kulig na. Traktor. Para madalian, mabilisan. Yung iba, matigas yung lupa, ay hintay na lang nila ng uulan. Magastos kasi pagpatubig. Malaki ang gastos. Ngayon, pag umulan na, yan, talagang nagmamadali na sila. Talagang binubungkal na nila yung kanilang tataniman na bukid. Magpupunla muna, magpupunla. Hintay na naman nila yung pag-una na malakas, yung kanilang naararo, na kuliglig na lupa, babalikan nila yon. Tapos hindi basa-basa magtatanim, mag-hire sila ng mga magtatanim. Ay grabe talagang sakripisyo. Yung iba magbubuhos pa ng mga ng mga pataba, mag-aalis pa ng mga damo-damo sa kanilang palayan. O ngayon, kung sa spiritual, aalisin ng mahal na Panginoon yung mga dumi-dumi muna sa atin. Yung kahinaan mo. Huwag mo nang babalikan yung kahinaan mo. Dahil pag yung dumi-dumi na yan, naipon na naman, yan ang isa sa paraan ng demonyo na ikaw ay mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Yung dumi-dumi. Hindi ba yung ikaw nga ay magluluto ng bigas para kakain ka? Lulutuin mo sa kaldero. Hugasan mo muna yung kaldero. Lilinisin mo muna yung kaldero. Tapos nilagay mo na yung bigas. Hindi mo pwedeng isain yung bigas na hindi mo hugasan. Hugasan mo pa rin, Para pag naugasan mo yun, lilitaw doon yung mga mga dumi-dumi. Yung mga talagang madumi yung bigas pag hindi mo hinugasan, Kaya kailangan hugasan mo. Kung rice cooker, maganda. Pag saksak mo ng rice cooker mo, pag nasukat mo yung tamang ng tubig niya, antayin mo na lang. Maluluto yun. Kusang mamamatay yung rice cooker. Matitignan mo na yung bigas, naluto na, magiging pagkain na, kanin na. Pagka ikaw yung nagluto sa kaldero, pag ikaw ay naggagatong, nako, talagang maraming proseso sakripisyo. Papaypayan mo, magdidingas yung kahoy. Pagkatapos, pag malakas yung kahoy, aalisin mo, babawasan mo. Lalo na pag iinin mo na yung kanin mo, huwag mo pabayaan, masusunog. Maraming proseso talaga, Hindi katulad sa pag ikaw ay nagpainit lang ng tubig, yan. Hintay mo lang nakukulo. Pag kumulo na yung tubig, pwede na magamit yun. Pwede na. Kung ikaw ay nagtitimpla ng kape, okay. Ngayon, meron na tayong mga dispenser na ginagamit. Meron na tayong ginagamit dyan, merong hot, cold, tsaka warm. Grabing talagang ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, yan, gawin na lang natin yung hot. Kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, malapit ka sa Diyos. Talagang yan ang itanim mo sa isip mo. Pag ikaw ay mainit, malapit ka sa Diyos. Kaya pag tawag mo sa Diyos, nandiyan kagad yung sagot ng Diyos. Kapag ikaw ay malamig, nako, pag ikaw ay malamig, wala ka sa gawain ng Miyerkules. Wala ka sa gawain ng Biyernes. Pati Linggo, wala ka sa gawain. Kaya ikaw ay malamig. Malamig. Kaya pag tawag mo sa Diyos, wala nang tugon ang Diyos.
Pero malamig ka na eh. Mabuti pa yung warm. Oh. Minsan absent. Minsan dadalo. Thrice ang ating service. Wednesday, Friday, and Sunday. Yung iba ayaw mag-Wednesday. Yung iba ayaw mag-Friday. Gusto Sunday lang. Yun yung mga Kristiyanong warm. Pwedeng mainit, pwedeng malamig. Bakit? Ano ba ang kaibaan ng Wednesday sa Friday? Ano ba yung kaibaan ng Friday sa Sunday? Gawain ng mga Panginoon yan eh. Wednesday, Friday, and Sunday, gawain ng mga Panginoon. Kaya kapag ikaw ay laging dumadalaw, malapit ka sa Diyos. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen! Kaya nga minsan, kahit anong paulit-ulit na pangangaral natin sa pulpito, imagine, 1975 pa ipinangaral ang ating mga pastor. Dapat ang mga anak ng Diyos huwag mag-absent. Propeta na ng Diyos yung nagsalita. Ating binabid Mama Dear, ating parents in the Lord, ating mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, ating binabid Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, silang mag-partner na ginamit ng mga Panginoon para kumalat ang salita ng Diyos, hindi lang sa Pilipinas, maging sa abroad na, sa ibayong dagat, Luzon, Visayas, Mindanao, kumalat na ang salita ng Diyos. Ngayon, nandiyan ang mga beloved Almeda children. Nandiyan ang mga apo, ang mga great-grandchildren ng ating parents in the Lord. Tingnan nyo, pati sa abroad, naikot na. Nagkaroon tayo ng mga gawain sa iba't ibang mga bansa. Kaya ang ating mga pastor, prophet to all nation. Propeta ng Diyos sa iba't ibang mga bansa. Amen! Dahil kumalat na. Ayan sabi natin, ang ating mga pastor, magiging propeta sa buong mundo. Bakit? Kayo ang magpansin, kayo ang pumansin, yung gawain natin na Jesus Miracle Crusade, nasa ibabaw ng mundo. Yung pangalang Jesus, nasa ibabaw ng mundo. Yung Miracle Crusade, nandyan. Yung gitna, international. Kaya ang mga lingwahe ng ating mga kapatiran, iba't ibang lingwahe na. Ang nasa ilalim, ministry. Kaya itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, gawain ng Diyos sa pinangunguna ng ating mga pastor, Evangelista Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen! Kaya kakalat at kakalat ang salita ng Diyos. Kaya nga ang ating mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, sinabi ko na nga yung fivefold ministry sa ating banal na gawain. Tingnan nyo, pansinin niya sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. At yung sa John chapter 3, verse 11 and 12, yung sinasabi ko na sakripisyo talaga ang pangangaral natin. Pagpatungkol sa lupa, sa daigdig, sa sanlibutan, hindi masyado pinapansin ng mga kapatiran, ng mga tao. Sabi natin, ito para dito sa atin sa sanlibutan. Yung mga babae, magbiis ng may kabanalan. Tulad sa mga lumang panahon, mga Maria Clara, mga talagang mga babae, talagang mga desente. Ngayon, mga babae, naku, grabe. Paiklian ng damit. Paiklian ng walang malisya. Short. Short na. Maiksi na nga, pinaiksi pa ng pinaiksi. Para sa sanlibutan. Bakit? Pag ikaw ay may kabanalan,
ang sasabihin sa iyo, Maria Clara, napintas. Ngayon, pag ikaw ay walang kabanalan, tinutokso mo ang tao. Inaakit mo siya na magkasala sa iyo. Meron nang batas na pag ikaw ay sumipol, yung sumipol ka sa magandang babae, nako, pwede ka ireklamo. Pwede kang ikulong. Pero wala din. Nakakatakot nga ngayon eh. Nung nagdaang buwan, grabe, ang daming mga dalagita na kinikidnap. Natatagpuan sa ibang lugar. Pinapatay. Nabasa namin, 15, 16, 17, 18. Mga dalagita, mga edad na yan. Kinukuha. Siguro, dahil na rin sa pagtitext. Mahilig sa text. Yung mga makikipagkaibigan. Magkikita sa isang lugar. Yung pala, yung kanyang ka-text, nagpakilala lang na mabait. Yung pala, masama ang motibo. Nakakatakot na ngayon. Oh? Yung mga kadalagahan. Kaya yung mga magulang, nako, huwag nyo nang pabayaan ng yung mga anak. Pag nag-edad na ng 15, 16, 17, 18, 19, hanggat maaari, nasa poder ng mga magulang. Kahit na lumampas na sa 20, 21, 24, hanggang 25, 30, pag wala pang asawa, dapat nasa poder pa rin ng mga magulang. Huwag pababayaan. Dahil pag may nangyari, iiyak-iyak na lang kayo. Huli na. Di lalo na pati sa mga Kristiyano. Dapat tayo na naglilingkod sa mga Panginoon, doble na ang pag-iingat natin. Dahil ang demonyo galit na galit sa atin. Gusto ng demonyo na ma-aksidente ka, mapinsala ka. Gusto ng demonyo, mapahama ka. Yan lahat, hindi lang sanlibutan. Ang winawarningan natin, buong mga kapatiran na ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Delikado. Imagine, meron pang mga kabataan, hindi pa nasiyan yung mga ng rape, sinunog pa sila. Pinatay na, sinunog pa. Diyos ko. Nakuha na nila yung gusto nila. Ganun pa ang gagawin. Kaya ang masamang espiritu nagkalat na naman sa ating kapaligiran sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Maging sa iba't ibang lugar. Bakit? Dahil ang trabaho ng demonyo, kukunin niya na yung kanya. Dadalhin niya na sa impyerno. Dahil ikaw na ayaw maglingkod sa Diyos, malayo ka sa Diyos. Paano ka tutulungan ng Diyos? Paano magkaroon ng pagtulong ng Diyos sa iyo? Hindi mo siya kilala. Kaya pati mga magulang, iyak-iyak na lang, magsisisi na bandang uli. Naku, ang daming balita sa GMA, sa balita. Pagkatapos sa cellphone, makita mo, andyan talaga. Kaya nakakatakot sa ating panahon ngayon, na kapag ikaw ay wala sa Diyos, malapit ka sa disgrasya, malapit ka sa kapahamakan. Pero kapag ikaw ay merong Diyos sa pinaglilikuran, ang Diyos na nasa iyong puso, pinaglilikuran mo, nasa isip mo, pagtawag mo sa Diyos, tutulungan ka kaagad ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Kaya ang buong sanlibutan dapat magising na. Wake up, wake up, wake up! Hindi biro ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Siguro, inaalarma lang ang mga opisyalis ng gobyerno. Inaalarma lang. O yan nangyayari na yan. Paano itong sa
Divorce bill. Naku, tuwan-tuwa talaga dyan yung mga LGBTIQ. Bakit? Wala sa kanilang divorce eh. Pwede ba mag-divorce yung babae sa babae? Pwede ba mag-divorce yung lalaki sa lalaki? Sa ating bansang Pilipinas, walang divorce bill. Ang pagsasama na mag-asawa ay tali ng kanilang pagmamahal. Hanggang sa kamatayan yan. Ang mga pag-iwalay lang sa kanila yung kamatayan. Kaya ang sabi, till death do us part. Habang nabubuhay ka, gawin mo yung party mo. Ikaw lalaki, ikaw babae, gawin mo yung party mo bilang asawa, mag-asawa. Kaya wala tayong panahon dyan sa divorce bill. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ekes dyan sa divorce bill. Wala tayong panahon diyan. Kahit na sino pa ang hihikayat sa inyo, kahit na sino pa ang iingganyo sa inyo, dapat wala tayo diyan. Dahil pag ikaw ay naakit niyan, naikayat ka niyan, wasak na ang pamilya mo. Hindi ka pa sumasang-ayon. Kapag ikaw ay nandiyan na, natukso, wasak na ang pamilya mo. Bakit? Pag wasak ng pamilya yan, walang wasaking pamilya na maayos, kung ang mga tao ay susunod sa kalooban ng Diyos, maayos yan. Ba't ka wawasakin ng demonyo? Ang winawasak ng demonyo yung ayaw tumalima, ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya wawasakin ng demonyo ang pag-ibig ng mga maayos na pamilya. Ang trabaho ng demonyo, wawasakin ang maayos na pamilya. Pag nawasak ng maayos sa pamilya, nandyan na ang bisyo, nandyan ang pagtatraidor, nandyan na, kakalat na ang iba't ibang klaseng krimen. Tandaan niyo yan. Kaya ito nangyayari ngayon na mga pangingidnap, pinapatay yung kanilang mga kinikidnap, ginagahasa pa, para lang maalarma ang ating mga nandyan sa ating pamahalaan, pati mga kapulisan. Wala, pati lahat. Kailangan maalarma lahat, pati mga barangay. Lahat. Dahil kung meron mangyari sa inyong mga mahal sa buhay, kayo ng mga opisyales, papayag ba kayo? Kayo ng mga opisyales, may mga anak, may mga apo, papayag ba kayo? O kayo lang ng mga barangay opisyal, papayag ba kayo? Kayo mga pulis, kayo mga military, papayag ba kayo kung mga mangyayari sa pamilya ninyo? Kami nga nagpipray dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na i-process ng malapit lahat ng mga gumagawa ng masama, lahat ng mga ayaw maglingkod sa Diyos. Dapat mapakinggan yung Ebanghelyo ni Kristo dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation. Kaya dito sa mababasa natin sa Efeso 4, para maperpekto tayo. Kapitulo 4, 11 hanggang 13. Pakibasa natin. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, 4, talata po 11 hanggang 13. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hallelujah! Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Amen! At ng pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos ng paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Tuloy. Upang tayo'y upang wag nang maging mga bata pa. Amen. Na pahapay-hapay dito doon na dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Hallelujah. Sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. 15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Amen. May magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Na dahil sa Kanya ang buong katawan
na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasakunaan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki ng katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Amen. Amen. God bless you sa ating Bible reader. Basahin ko lamang mga kapatid ko. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa kasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Para panatitibay ang mga naglilingkod sa Diyos, nandyan binanggit na mismo yung mangunguna. Ang sabi diyan, pinagkalooban niya ang iba mga apostol, propeta, ebangelista, pastor at guro sa kasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Kaya sa bawat maniniwala na maglilingkod sa Diyos ng taos puso, titibay ang pag-ibig mo sa Diyos. Tuloy ko pa. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabila-kabila ng lahat ng mga hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuan ayon sa lalang ng kamalian. Tignan nyo, kaya pala yung iba, pahapay-hapay. Kung saan-saan sila napupunta. Dinadaya ng turo ng aral ng mga tao. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, ang mangyayari, dadayain mo yung mga tao eh. Hindi mo dadalhin sa katotohanan. Dahil pag dinala mo sa katotohanan, ang sabi ng Biblia, pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Kaya napakahalaga pala na malaman ng tao ang paglilingkod sa Diyos sa katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Tuloy ko ang basa. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya sa pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Dito na tayo sa 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay, magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ng pagpapalaki ng katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Amen! Sa katitibay pala ng bawat isa. Imagine, buong parte ng katawan mo, talagang titibay. Kaya sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, ang nilagay ng Diyos para sa ating banal na gawain, para maperpekto tayo na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kaya sa ating banal na gawain, kumalat ang salita ng Diyos, dahil ang nandito sa ating banal na gawain ay tunay na propeta ng Diyos, apostol ng Diyos, amen, ebangelista ng Diyos, propeta ng Diyos, pastor ng Diyos, guro ng Diyos.
ang nandito sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry upang maperpekto ang mga maglilingkod sa Diyos. Di wala ng pagkapahamak. Napeperpekto eh. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 27, the perfect church without blemish, without wrinkle, without spot will be brought to heaven. Imagine lahat tayo ng mga nandito sa gawain ito. Pineperpekto tayo ng ating parents in the Lord, na ating malapastor Evangelist Phil Estrada Almeida, turo at aral na hindi natin makalimutan sa ating binabid Mamatir Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sila ang ginamit ng Diyos. Naabot tayo para maglingkod sa Diyos. Dahil sa matapang na pangangaral ng salita ng Diyos ang ating malapastor. Sa aral at turo, panalangin natin binabid Mamatir. Nandyan ngayon ang mga beloved Almeida children, Almeida family, ang mga apo at mga great-grandchildren. Nadagdagan ang pamilya ng ating malapastor, ating beloved Mama Dear. Kumalat ang salita ng Diyos, maging kami mga manggagawa na assign sa iba't ibang outreach station, sa iba't ibang lugar. Bawat lugar na nandyan ang mga manggagawa, mahalin nyo dapat ang manggagawa ng Diyos. Paalagaan ninyo ang mga manggagawa ng Diyos. Dahil sila yung mga katuwang ng ating parents in the Lord. Kahit ano pang pinapangaral sa pulpito, kaya kayo nasasaktan dahil ayaw nyong maniwala. Kayo nasasaktan dahil meron kayong ginagawang mali. Kaya nga, to perfect the saints, para maperfecto ang mga naglilingkod sa Diyos. Amen! Paano kayo mapeperfecto? Ito ng pagdalo, pinababayaan ninyo. Propeta na ng Diyos ang nagsalita. Tignan nyo. Sa 1 Kapitulo 3, versikulo 11 at 12. Balikan ko kayo dyan. Basahin natin. Yung unang sinabi ko kanina, yung sakripisyo na magsasaka marami. Grabe. Bago siya aani, grabe ang sakripisyo niya. Bago siya makapagsasaing, kailangan magsakripisyo muna siya. Kaya nga, ang bawat naglilingkod sa Diyos, may sakripisyo na gagawin. Huwag kang magmadali. Kaya nga, ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, yes, wait, tsaka no. Kahit ano yan, pagbalik-baliktarin mo. Pag ayaw ng Diyos, no. Dahil pag binigay ng Diyos, baka mapahama ka eh. Hindi mo alam kung ano na mangyayari. Pag sinabing wait, hintayin mo. Huwag kang magmadali. Hindi ka nag-aalay ng prayer and fasting. Gusto mo kagad makatayo sa pulpito. Hindi ka ba sumusunod sa kabanalan? Hindi ka ba namumuhay na may kabanalan? Gusto mo kagad maging mga awit? Gusto mo maging prayer warrior? Gugulan mo ng 10 araw na panalangin, 21 days, 40 days. Gusto mo maging preacher? Ay talagang durugin mo yung pride mo. Hanggat maaari, kainin mo yung pride mo. Dahil kapag ikaw meron pang pride, wala, baksa ka kagad. Bakit? Pride go to distraction. Ang pagmamataas, papunta kagad sa pagbaksak. Mabuti pa magpakababa ka. Be humble. Be humble. Be humble. Dahil pag nagpakababa ka, babang-baba ka na, makikita ng Diyos ang sakripisyo mo, naglilingkod ka na maayos, itataas ka ng Diyos. Itataas ka ng Diyos. Magugulat ka na lang. Kahit ayaw mo, para sa tungkulin mo na yan, diyan ka ilalagay ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakakita ng ating sakripisyo sa gawain ng Diyos. Hindi tayo katulad ng suka.
ano kagad yung maasim, mukhasim, sama ng mukha. Dahil maasim Pero pag tsokolate, nako, talagang lahat ng ngiti gagawin mo. Nagimas. Pero pag kinain mo ang palaya, ay, Diyos ko. Tigiisin mo yan. Talagang, tigiisin mo yung pait niya. Dahil kailangan mo yan Sa paglilingkod din sa Diyos, basahin natin ito. Tignan nyo, pansinin nyo ito. Kung sinasabi ko sa inyo para sa lupa, hindi kayo naniniwala. Paano pa kayo maniniwala kung sa langit? Yung sasabihin ko, patungkol sa kaligtasan. Basa. Dito po sa aklat ng 1:3, talata po 11 at 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang nalalaman namin ay sinasalita namin. Amen. At ang aming nakita ay pinatotohanan namin. Hallelujah. At hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa, at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Amen. Tignan nyo. Tuloy mo pa ang basa sa 13 para maganda-ganda. Dito mo sa 13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang pinapangaral natin, pag naglingkod ka ng maayos sa Diyos, merong kaligtasan sa langit. Sino yung nandun sa langit? Ang Diyos. Na ating pinaglilingkuran. Diyos na nagpagaling na ating karamdaman. Diyos na nagbago na ating mga buhay. Diyos na naghimala. Diyos na nagbigay ng pagpapala. Diyos na tumugon sa ating mga panalangin. Amen! Imagine, konting panalangin, may sagot ang Diyos. Pag nakaluhod ka na nanalangin, may sagot ang Diyos sa iyong panalangin. Pag malaking panalangin, madaming panalangin, nakaluhod ka, sasagutin ka rin ng Diyos. Maliit, malaki, may sakripisyo, nakaluhod, dumadalo, nandiyan ang pagtugon ng Diyos. O nanalangin ka, hindi ka dumalo, huwag kang umasa na may tugon ng Diyos. Kaya nga, ang ibibigay ng Diyos sa iyo, no! Pag ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos, ang ibibigay ng Diyos sa iyo, ano? Yes! Dahil ikaw ay nandyan, nagpapahalaga ka sa kaligtasan mo. Yes! Amen! Matatanggap mo na kagad. Kaso, reklamador ka na Kristiyano. Hindi malaman kung ano ka. Pag mainit, sobra-sobra ang voltahe. Halos ang sabog ang voltahe pag mainit. Pero pag malamig, ay grabe. Talagang malamig na malamig na malamig. Ganun minsan ang Kristiyano. Pero ang mga Kristiyano nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Laging dumadalo. Wednesday, Friday, and Sunday. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, lalapit ka na lalapit sa Diyos, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Lalapit na lalapit ang Diyos sa iyo. Walang pagreklamo, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Amen! Kaya nga pag pinapangaral natin patungkol sa sanlibutan na pangangaral, marami na sasaktan. Ang pagsamba sa ribulto, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa Biblia, pagsamba sa demonyo, marami na sasaktan. Hindi nila alam, gawa ng Diyos para mabuksan yung isipan natin. Dahil ang kaligtasan, sabi ng 1:4-23-24, inaanap ng Diyos ang maglilingkod sa Kanya. Sambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang liwanag dito sa binasa natin, Ano ang sabi dyan, Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan,
Paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? O, tingnan nyo. Kaya walang pagrereklamo ang mga anak ng Diyos. Amen! Ngayon, hindi ka na mapapahamak pag susunod ka sa utos ng Diyos. Then, nandyan lagi ang protection ng Diyos. Kaya ang buong sanlibutan, mapapahamak dahil ayaw nilang sumunod sa Diyos. Pero yung mga sumusunod sa Diyos, nagpapalaga sa kaligtasan, nandyan kagad ang tulong ng Diyos. Nandyan kagad, nakaunat kagad ang kamay ng Diyos. Ganon sabi ng Biblia, sa 13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makadid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Everybody say, praise the Lord. Si dearest Jesus, ang nagkatawang tao. Siya, ang nagpakita ng mga himala. Nandyan ang kanyang pagmamahal. Ipinakita niya. Ano sabi niya? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Come unto me. Lumapit kay lahat sa Diyos. Diyos yung nagsalita. Hindi ka lalapit sa Kanya. O di ang demonyo, hahadlangan ka. May sakit ka na nga. Ayaw mo pa maglingkod sa Diyos. May problema ka na nga. Ayaw mo pang kilalanin ng Diyos. Naalipin ka na ng bisyo, iba't ibang klaseng bisyo. Ayaw mo magbago? Yan, trabaho ng demonyo yan. Para ikaw ay mapahamak. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ang Diyos gagantimpalaan ka. Ang nag-aanap sa Diyos, makakasumpong ng kaligtasan. Ang maglilingkod sa Diyos, tatalima sa utos ng Diyos, pagpapalain ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti dahil dating isang araw tayo mag-aani. Amen! Kung yung mga nagtatanim, aani at aani sila. Dito lang sa lupa yan. Pero tayo na naglilingkod sa Diyos, pansamantala lang nandito tayo sa lupa. Kaya kailangan ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo, dumalo ka ng Wednesday, Friday, and Sunday. Kung may Bible study pa, lalo kang mapapalapit sa Diyos. Habang ikaw ay lumalapit sa Diyos, andyan kagad ang pagpapala ng Diyos. Nakaabang ang pagpapala ng Diyos. Amen! Hindi ka dumalo. Wala na. Inagaw na ng demonyong pagpapala mo. Ng Miyerkules, wala ka eh. Oh, alam nga naman sabihin mo, mahal na Panginoon, may sakit kasi ako eh. O bakit? Ang gawain ng Diyos itong hospital natin. Nandito ang Diyos na nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Amen! Kaya nga pagpatong nating kamay sa ulo natin, sa pangunang panalangin natin Marapastor Evangelista Willie Estrada Almeida, di mo niya ng mga sakit karamdaman, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Yung kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay ng himala sa ating buhay. Pero yung panalangin ng propeta ng Diyos, pinakinggan ng Diyos. Kaya mula noong 1975 hanggang sa oras na ito, ang salita ng Diyos ay kumalat na ng kumalat. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat na. Amen! Mula sa kabundukan hanggang sa kasulok-sulukan, kumalat na ang salita ng Diyos. Kaya nga naalala ko, noon naasayin ako dun sa sa lugar dyan sa sa Cavite City. 34 years old lang ako dun, going to 35. Imagine on Sunday, nautusan ako dun para mag-preach. Isa sa beloved daughter ng ating parents in the Lord, ng ating beloved Annalisa Almeida Smith, nautusan ako ng Sunday mag-preach dahil magkakasama kami dun sa Mabalacat sa inauguration ng church ng gawain ng Mabalacat. Pagdating namin sa Cavite City, grabe! Bago uli nakaapak doon, after 30 years! Sabi ko, grabing himala.
34 years old ako, papunta na ako sa 35. Nung panahon na yun. Eh, pagpunta namin doon, naku, sabi ko, grabe, talagang totoo ang Diyos. Oh, going to, ano na ako, 64. Nung nandun kami, siyempre, bata-bata pa. Malakas. Oh. Eh ngayon, nagkaroon ako ng mga anak. Hindi ako nagpabaya. Dahil magmula nung naalis kami doon, na-assign kami sa iba't ibang lugar, hindi kami nagpabaya. Patuloy kaming nangaral ng salita ng Diyos sa ibang lingkod. Mga aking mga anak, sama-sama ko sila. Akay-akay ko yan, mga yan. 4 na lalaki, akay-akay ko yan. Si Isakar, si Eddie Boy, si Andrew, si Janjan. Si Janjan ipinanganak doon sa Cavite. Yung mga babae, 5. Lucila, Gladys, Glyza, Gerly, Gretel. Oh, imagine, ako lang mag-isa nung naglilingkod sa Diyos na tinawag naman na Panginoon na may sakit, wala nang pag-asa. Eh ngayon, sabi ko, himala eh. Meron akong apo na 20. Kaya sabi ng mga nakausap ko, grabe naman, Kuya Nanding. Nung nag-umpisa ka rito, ikaw si Brother Nanding Manalang. Ngayon, 64 years old ka na, ikaw pa rin si Brother Nanding Manalang. Bakit? Hindi kasi ako nagpabaya sa paglilingkod ko sa Diyos eh. Kung nakita nila ako na malakas, ganun din. Salamat sa mga Panginoon, sa prayer ng ating parents in the Lord. Sa prayer ngayon ng beloved Almeida children. Eh kung nagpabaya, wala na. Kaya sabi ko, yung mga ibang inabot namin doon, wala na. Nagkandamatay na sila. Lalo na nung COVID, nagkandamatay na sila. Meron akong nakausap doon. Sabi, Kuya, yung mga hinahanap mo, wala na sila rito. Bumalik na sila sa lupa. Ha? Ibig sabihin, tayo na nandito, na naglilingkod sa Diyos. Salamat sa kalakasan, kalusugan na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Kaya hanggang sa umuwi kami, sabi ko, malapit, napakabait mo. Napakabuti mong Diyos. Kaya nga, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi gawang biro. Ulitin ko, tignan nyo, ang ating pagpapahalaga sa gawain natin. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang pangalan ng mahal na Panginoon, nandyan, nasa ibabaw ng globe. Nasa ibabaw ng mundo. Jesus Miracle Crusade, ang mga himala na ginawa ng Diyos. Yan ang ating pinag-uusapan. International, sa gitna. Lahat ng lingwahe na ngayon, marami na. International language na ang ating pinag-uusapan. Ang ilalim ministry, ang buong mundo pala na ito, hallelujah, magiging pag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Left and right, ang nakalagay dyan, Jesus saves, Jesus heals. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang nasa gitna, Jesus loves you. Oh? Hindi ka pa maglilingkod sa Diyos? Lahat na lang pinapakita ng Diyos sa ating logo, lahat yan ay totoo. Signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Sa ating kinagisnang reliyon, nagkandamatay na ang mga leader. Walang himala nakita. Walang kabutihan na natanggap. Nagkandamatay na ang mga iba't ibang nangunguna sa kongregasyon. Sinasabi nila, sila yung mga propeta ng Diyos, sila yung mga evangelista ng Diyos, sila yung mga apostol ng Diyos.
Sila yung mga pastor din at guro ng Diyos. Pero tingnan nyo, ang mga miyembro, wala. Walang nagbago, walang himala. Pag may sakit, takbo sa ospital. Ipanalangin na lang daw yung gamot. Nasa ospital, ipanalangin na lang daw yung gamot. Wala namang problema dyan. Dahil kapag ikaw ay may kaunting pananampalataya, konti rin ang himala. Pag ikaw ay meron malaking pananampalataya, maraming himala. Kaya nga sabi natin, ang pananampalataya na ating malapastor hanggang langit. Kaya tingnan nyo, ang daming himala sa ating kongregasyon. Amen! Maraming kapangyarihan ng Diyos na ipinakita. Dahil sabi nga, oh, they shall hands on the sick and the sick shall recover. Ayan. Hindi sa pag-ano, yung aking kapatid dyan sa Uyo, pinuntahan namin. Nako, muntik madali ng stroke. Naglilingkod sa Diyos. Dati ayaw nila akong kausap patungkol sa gawain. Stop kagad. Pagpatungkol sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, tsaka sa kanilang pananampalataya, sa INC, stop kagad. Pagpatungkol ang pag-uusap sa salita ng Diyos, nagkasakit. Kaya sabi ko, baka ang inyong pananampalataya hanggang kisame lang. Ang inyong pagtawag sa Diyos hanggang kisame lang. Nasaan yung Diyos nyo? Na ang tagal-tagal nyo na dyan, hindi kayo tinulungan. Ang tagal-tagal nyo na dyan, walang himala. Sabi ko, buti pa ako yung panalangin ko, tumagos hanggang sa bubong. Tumagos hanggang sa bubong ang panalangin ko. Kaya din nyo, mga bata pa sila sa akin, 52, 53, 54. Ayan, may mga sakit na. May nararamdaman na. O, muntik ma-stroke. Yung aking kapatid. Yung abang lingkod, o yan, ito, sa linggo, glory to God, madadagdagan ang aking edad. Amen! O, patuloy na binibigyan ng kalakasan. Bakit? The joy of the Lord is my strength. With prayer and fasting. Amen? Yan ang sikreto. Kapag ikaw ay lagi na nanalangin, nag-aayuno, ang Diyos maaawa sa iyo. Yung sakripisyo mo ng prayer and fasting, ang Diyos lagi nakaunat ang kamay sa iyo. Kaya pagtaas mo ng kamay mo, abot ka kagad ng Diyos. Amen? Hindi mo pa nababanggit yung pangangailangan mo. Alam na ng Diyos. Babanggitin mo pa lang sa bibig mo ang pangangailangan mo, alam na ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya pagpatungkol sa lupa, sa sanlibutan ang pinapangaral natin, ayaw niyang paniwalaan. Paano pa kaya pagpatungkol sa langit? Patungkol sa kaligtasan? Talagang ang ating labanang espiritual, mahigpit. Hindi tayo on and off. Pag mainit ka, lagi kang naka-on. Pag malamig ka, naka-off ka. Off, off, off. Oh? Pagka mainit ka, on, on, on. Kaya pag tawag mo sa Diyos, ang prayer mo, yes, yes, yes. Pag ikaw ay malamig, no, no, no. Kapag ikaw ay alanganin Kristiyano, alanganin sa paglilingkod sa Diyos, wait, wait, wait. Pero ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay makapangyarihang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya dito, sa ating mga nabasa na salita ng Diyos, marami pa ito. Pero ang pag-ibig ng Diyos, kahit na hindi na natin ulit-ulitin yan, sabi ng Roma 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos
anak ng Diyos. Kaya dito mo mapapatunayan, kapag ikaw ay merong Espiritu ng Diyos, papatnubayan ka ng Diyos. Dapat laging merong Espiritu ng Diyos sa mga anak ng Diyos para lagi kang nasa gawain ng Diyos. Walang dahilan na ikaw ay mag-absent dahil ang Diyos nasa iyo. Papatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya ikaw ay dapat lagi nasa gawain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pag pinapahalagaan mo ang langit, mahalaga ka sa Diyos. Pero pag hindi mo pinapahalagaan ang kaligtasan mo, aagawin ka ng kaaway ng Diyos. Kaya delikado. Kaya sa panahon natin ngayon, na nagkakaroon na naman ng problema ang sanlibutan, tandaan po natin, hindi tayo exempted dyan. Ang kailangan lang natin, prayer, para tayo ingatan ng mahal na Panginoon. Ang ating pamilya, kung nalalapit ng papalapit ang pagbabalik ng Diyos, magpakainit tayo na magpakainit para sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, hallelujah, itong nangyayari sa West Philippine Sea, hallelujah, konting-konti na lang talaga, grabe. Kaya ang ating prayer, habaan ng Diyos ang pasensya ng ating mga kababayang mga Pilipino. Dahil pag naubos ang pasensya, delikado, magkakaroon ng kaguluhan. Baka dahil dyan sa West Philippine Sea na yan, magkakaroon ng kaguluhan. Pero ang prayer natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tandaan po natin, wala tayong magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Pero ang Diyos ay kasama natin, tutulungan tayo ng Diyos, maproteksyonan tayo ng Diyos, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya bawat anak ng Diyos, dapat lagi na kayong nasa gawain ng Diyos. Lagi na tayong on fire sa paglingkod sa Diyos. Ngayon nga, meron namang balita na itong delikado na, hallelujah, ang big one, terrible, magkaroon ng super earthquake. Dati ang pinag-uusapan, super typhoon. Signal 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Signal ng typhoon. Grabe. Ipinapakita na nga sa iba't ibang lugar. Ipinapakita na unti-unti nang talagang nandyan ang pagkawasak ng mga bagay-bagay na sa sanlibutan. Ngayon, itong hallelujah, nagbabanta na big one. Hallelujah. Hindi lamang pag-uusapan ito, kundi ang lahat ng tao, nandiyan na kagad ang takot nila. Nandiyan na kagad ang pangamba nila. Pag pumitik na yan, wala tayong magagawa. Kung tayo lang ang aasa sa ating sarili. Pero ang asahan natin ang Diyos. Magkaisa tayong panalangin sa prayer ng ating malapastor Evangelista Wildy Estrada Alvera. The end-time prophet of our loving God. Ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Ang Diyos na ating pinaglilikuran ay kasama natin. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang protection sa bawat sa atin. Kasama ng mga beloved Ameda children. Mula sa panganay hanggang sa bunso, maging sa mga manggagawa. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na ang salita ng Diyos ay kumalat na ng kumalat sa buong mundo. Kaya bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan, papahalagahan natin. Papahalagahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Papahalagahan natin ang ating kaligtasan. Ang langit na ipinangako ng Diyos sa atin, kasama na ang buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Tayong natin umawit, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Ang paglilingkod sa Diyos ay di gawang biro. Kaya lahat tayo